Ayon din, nag-abi-abi ninyong tanan, unatong tanan, mga igsoon, mga bisita, mga higala, apila itong mga kabataan, kaniapod, karon no? Mga kambong, daghan sa milabay tulo ka semana nga politik kayo ta, nga ito sa balay-balay, nag-imbitar, no? Gamit itong atong invitation para nining okasyon. O daghan tingali na kadawat niya ito, niapod karon, no? Bisanong sa maong nindot kayo ng pagdapit, nga pahimusla nato ning pinaka-importanteng kasaulogan nga ginahimo sa tibok kalibutan matag tuig, no? Once a year. Nga nung pinaka-importante kayo ni ay so ano mga bisita, mga higala. Tungod kay kining okasyon mo ay paghandom sa duha ka dagkong kapahayagan sa gugma nga gihimo, no? Para natong tanan, no? Pwede na itong i-post itong atong pinakaunang bulagway, no? 2,000 katuig, doon sa 2,000 katuig na ang milabay, mga igsoon mga bisita. Gihalad ni Jesus ang iyang kinabuhi, agi paagi sa paglukan, no? O pagtabon sa sala, aron nga mabuksan ang kahigayonan para natong tanan, nga mabuhi ta sa walay katapusan. O tungod ni Ana, mga igsoon mga bisita, sa usa ka bubong seremonya dito sa usa ka taas nga lawak sa Jerusalem, no? Kauban niya ang iyahang 11 ka matinumanon nga mga apostoles. Gisugdan ni Jesus ni, no? Nga okasyon nga dili lang na ilhan natong paghandom sa iyang kamatayon kundi gitawag og panihapon sa Ginoo. Unsa man kabilihon ang sumot ni Jesus may labot sa makanunayan gyud, no, nga paghimo ni ining maong okasyon, pagtambong o pagsabulog, no. Mabasa nato ang atong mga Bible, no, pwede natong paklikon diha sa Lucas 22:19 o 20, no. Palihog sa inyong tagsa-tagsa ka mga Biblia. Dugang pa siya nagkuhag tinapay, nagpasalamat, gipikas-pikas kini o gipasa kanila nga nakingon, kini nagkahulugan sa akong lawas na igahatag alang kayo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat ni ini sa paghandom kayo. Sa inyong namatikdan, din kini katapusang ekspresyon ni Jesus, no? Sa 20, usab ni ini ang iyang pagbuhat sa kupa. Kuman sa ilang panihapon o siya mingon, kini nga kupa nagkahulugan sa bagong kapigsaan, pinasukat sa akong dugo, na igabuo alang kayo. Pero may interest kita, no? Kaysa katapusang pahit sa 19 niya, ipadayon ninyo ang pagbuhat ni ini sa paghandom. Ano? Busa, kung sakon siya paghandom, kada adlaw ba, kada semana, kada bulan, ang mga saksi ni Jehova naghimo ni ini maong pagpadapat sa pagdasik ni Jesus na handomon siya. Punto sa pitsa, aktual nga pitsa sa Hudiyong kalendaryo kung diin siya namatay, no? Kung sa matong pitsa, 33 kumong panahon, Nisan 14. O karon, Abril 2, no? Niining 2026, mao ang tumbas, no? Ang equivalent, no? Ang eksaktong pitsa, no? Sa anibersaryo sa kamatayon ni Jesus. O mo nang itagaan nato na kundi siya og linain gyud nga pagpabili o itantanan niya, no? Para atong handumon lagi ang duha ka dagkong kapahayagan sa gugma. Ang mga saksi ni Jehova sa tibuok kalibutan naghimo ini okasyon na sa mga balay tiguman. Sama ani, no? O kami lalipay nga nakikuban ninyo ang minahal ng mga bisita, ang minahal ng mga higala, mga estudyante sa Biblia, mga paryente, ngani akaron mga nakikuban na. Ginahimo po ni sa mga assembly hall. Bisan gani sa mga prisuhan, no? Mga igsoon, no? Kaya doon naman po tayo mga igsoon po niya nahimong nawadaan sila kagawasan sa pagsimba, kaya lagi nagpuyong sila sa mga dapit diin, gibando ang atong buluhaton, no? Ang uban, diha sa ilang pribadong mga balay kay dili na ikatugot sa ilang panglawas, no? Pero ilag yung gihimo kini nga okasyon nga hinungdanon ka. Pananglitan sa miaging tuig sa 35 ka mga naso diin bibili ang atong buluhaton. Dunay nagsaulog ni ini nga 340,230 ka mga individual, no?
Wala sila manumbaling na mamiligro ang ilang mga kinabuhi. Ang importante, masunod din nila ang gisugod ni Jesus. Sa 240 pod ka mga nasod, di aktibo kita na nagbuhat sa buluhatong pagsangyaw. Sa miaging tuig, gihimo po nato ni, no? Doon na tayo total na tumatambong na miabot o 20,635,015, no? 20 ka milyon, 635 milyon o 15 ka mga individual nga nagkita. Busa palandunga, kung totalo ni mo to, apil tong sa mga nasod na gididian ta, hapit 21 ka milyon ka mga tao ang dunga niya nagkita. Gikan sa Albania ngadto sa Zimbabwe, no? Dili magud man nagsama ang pagsalop sa adlaw nga tag-nasod lain-lain man. Pero 24-hour period, no? Libot sa tibuok kalibutan aning pitsa. Ang karong adlaw, no? Lihimo kini nga pagsabot. Next year, mahibalaan na po nato kung pila ang record sa nagsaulogrong panahon na, no? Kaya katlo sa 2025 man ito nga dunay hapit 21 million. Siyang lang man kami yun, no? Ang gitaghanon sa aktibong mga saksi ni Jehovah. Pero kana, pagpakita lamang mga igsoon o mga bisita na daghan ang miduyog na to, kay daghan din ang interesado nga makabenepisyo kung sa kabiliyon ang bihimo ni Ginoong Hesukristo 2,000 na katuig na nilabay. Busa, para bukos pa tang makabenepisyo sa atong panagisgot ron, mo kubrita, no? Upat kabiliyon kaayong mga pangutanan ni Ginoong. Ang unang pangutanan mo, sa unsang paagi ang kamatayon ni Jesus nagbukas sa dalan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So di ba magkaatpang, no, kamatayon pero kinabuhing dayon day adtubas. Sa unsang paagi man posible. Ikaduhang pangutana, kinsa man ang angayan mo, kinsa man ang makabenepisyo sa mahigugmaong halat ni Jesus. Atong kinabuhi nga iyang gibulat diya sa kamatayon. Pila kamatang sa tao ang makabenepisyo niya. Muna ang ikaduha, no? Ikatulo, kinsa ang angayan mo kaon sa tinapay o inom sa bino, no? Ang mga emblema nga niya din sa araw ng bahay. Dayon, ang ikaupat, gawas sa pagtambong nini nga panagkatigom, unsa pa'y atong mahimo aron mapakita nato ang atong pagpabili sa gihimong halad ni Jesus. So karon, atong hisgutan ang unang pangutana, no? Sa unsang paagi ang kamatayon ni Jesus nagbukas sa dalan ngadto sa kinabuhi walay katapusan. I-post na to atong ikaduhang artwork. 6,000 katuig na ang milabay dihang gilalang sa Dios si Adan ug si Eva. Balik dito sa kanangan sa iyo. Hindot kayo ang original yun nga programa ni Jehovah para sa unang mag-iayon, no? Kaya ditaganan man sila bisa gamay lang to, hindot nga uyanan, tanaman, no? Kumpleto to, no? Matagamtam nila ang ilang tanang panginahanglan, kunya wala sa ilang bokabularyo ang sakit, pagkatigulang, o kamatayon. No? Magpermanente na gano'n na sila batanon, o gidisenyo, ilalang ang kinabuhi, na mabuhi din sila ang konsato. Busa palandungan na, no? Kanang sa hulagway kung unsa ang potensyal niya. Dayon gisugo sila ni Jehovah, sumanay, o dumaghan mo, o punuon ninyo ang tibuok, yuta, no? Butang na walang mahitabo, kay lagi karon ang tao mamatay man, no? So, mamatay ang mga tao na ako'y mga tao, ng mga bagong mga bata, pero wala din mapuno ang ita. Daghan pang mga lunak karon sa tibuok kalibutan, ang wala ko'y ita. Usang wala ni matuman nga original na programa. Kung sa di ay nakaingon, nga nung nawala man ni Adan, ang gusto unta ni Jehovah nga kinabuhing walay katapusan. Sunod na hulagway. Ang katarungan mga igsuon mao ang pagkadili masinugtan. Okay nga naman, si Adan ug si Eva, misumpak man. Sa direktang subo sa Dios, may labot niya itong bunga nga gidilig, no? Bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo o sa datan. Kung unsay ipakita sa ilang pagsupak, rebellion. Nga gusto nilang mabuhi nga independente, kang Jehovah, no? Nga kaya rin nila daw mabuhi nga sila-sila. Pero, kay ang pasidaan sa Diyos sa adlaw na mukhaon, kamot inog gayong mamatay. O kung man ang nahitabo, kang Adan o kang Eva, kay nawan-an naman sila sa pabor sa Diyos. Di man, nakasalat sila, wala pa sila makabatog mga anak.
Usa sa dihang dili nahimpit ang ilang sitwasyon o ang ilang kinabuhi na tinunglo na karon sa silot nga kamatayon gumikan sa sala nga nahimo. Mao ni ang sulod nga hitabo, no? Roma kapitulo 5 bersikulo 2. Alihog, dunganin ko ninyo pagbasa ng inyong record, no? Diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 2. Sama nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Ang kamatayon mikaylap sa tanang tao tungod kay silang tanan nakasalamat. Usa sa dihang nakasalamat atong unang ginikanan sa matag di pa panunod nila sa ilang nahimong sala. Usahay maguna-una ka kanang inheritance bitaw o ulong panulundon. Murag material ra man siguro nang abutang o propiedad. Pero dili di ay no, maaplikar ko dai na bisan sa mga panagway o itsura. Di ba usahay magtan-aw ka sa usa ka bata, lalaki o babae nga kaparihan yung dagway sa iyang amahan o ginahan. Di ba makailang ka na murag photocopy gid kada sa imong ginikanan, no? Kinakuha gyud ang mata, ang ilong, no? Ang panagway. So nasunod gyud niya. Usahay bisan pa gani ang tunada sa tibo. O kung magpa-doktor ko ta usahay, kay kung na tayo mga balatian sama sa sugar level, diabetes or hypertension or di ba makamatay ng mga sakit sama sa cancer. Kung sa may pangutana sa doktor. Doon na ba mo history sa inyong pamilya? Ang imo bang mga ginikanan o akuhan na kasinati po doon susama ninyo? Kaya nga naman, pwede tayo kung mapasa ang maong mga sakit. No? Huwag mo ka nang makaugmad puntaan na ang mga klase sa mga balatian. Gikan sa atong mga ginikanan. Mauna nga kahintang ang atong nakuha, kanadan ulit. Gusto mo siya na sitwasyon nato ron. Wala isibisan din sa gid nato na pwedeng makapahimulo sa original na programa ng Jehova nga mabuhi hangtod sa hangtod. Kaya gani, gasunod man nato lagi ang tunglong kamatayon gumikan sa atong pagkamakasasala. Nakapalantas na po ang sa atong yahan. Napanunod na nato ang pagkamakasasala niya. Kung ingon man ang tunglong kamatayon. Kung sa walay makalingkawas sa aning sitwasyon, kung wala pa maghimo o dakong kagana si Jehova o si Jesus. Kung kita-kita lang sa atong kaugalingon mga iso, hindi kita makalingkawas. Na makapalipay, atong gisaulog ni ining okasyon karon ang duha ka dagkong ekspresyon sa gugma. Una kang Jehova, no? Kaya di man mo ang Jesus sa yuta kung wala siya padala samahan. Na-memorize ba nato na sa atong kasing-kasing, no? By heart, pag yun nang giingon sa 1:3:16. Kahit ginigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, gipadala niya ang iyang buktong anak, aron ang tanan nga mosalig niya o pakita pagtuo dili madaglag. Kung dili makabatog kinabuhi walay anak usa. So tiyaw na, ginigugma pag-ayo ni Jehova ang kalibutan. Gipadala ang iyang buktong anak. Kumusta man ang anak? Sa diyang gipadala diri sa yuta. Ibalibad ba siya? Ingon ba siya, amahan, daghan man kang mga anghel. Anong ako pa man? Wala, no? Kung siya'y pangunahon ni Jesus, ang imong kabubuton yun amahan. Ano ko ba? Kung si Jesus makainugsanong ni Ari sa yuta, giantos ang tanang mga pagsakripisyo ang tamahalan ang iyang pinabuhi nila. Gihigugma po niya ang tawanong kanimalay, diin siya nakaapil sa paglalang, no? Ingon nga usa ka batid na mabuhat ni Jehova, no? Sa nanglabay pa na nakaapil siya sa pagbuhat sa mga tao. So, di ba makapalipay na naadi ay solusyon, no? Ang nawala ni Adan, na hindi niya pinabuhi, di solusyon natin ay pinaagi sa gugma sa Diyos o sa gugma sa iya. Muna, na mabasa nato sa 19 na punta, no? Roma 5:19. 5:19, no? Sa Book of Romans. Kay sama nga ang pagkadili masinugtanon sa usa ka tawo may resulta nga daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamasinugtanon sa usa ka persona, daghan ang nahimong matao. Kung lagway na ito palihog brad na may labot kang Adan, no? Kung Jesus, no? So si Adan, nagdala siya kamatayon, no? Gumikan sa iyang rebellion. Gumikan sa iyang pagkadili masinugtanon. Pero sa unsang paagi gisolusyonan, ang atong unang pangutana, sa unsang paagi ang kamatayon ni Jesus nagbukas sa dalan para sa kinabuhing walay katapusan. Okay, si Jesus, lahi kayo kang Adan, nagmasinugtanon gyud bisan hangtod sa katapusang gutlo sa iyang gininawa.
no? Ang kabubuton gyud ni Jehova ang matuman para kang Hesus. Busa hangtod ni anang puntuhan nakakita gyud ni Hesus nga iyang pagkamatinuman kang Jehova. Ug tungod niya na matod pa sa record 5:19 sa Roma. Pinaagi usab sa pagkamasinugtanon sa usa ka persona, daghan ang mahimong makaron. Usa pwede na ta karong makapahimunos pa usab, no? Mabalik, no? Katong original na programa sa kinabuhing walay katapusan mapahimuslan sa tanan nga magpakita og pagtuo. Ugali ang pangutana, kinabuhing walay katapusan, asa man mahitabo? Sa langit ba na o diri sa yuta? Basta atong tumagon ni ikaduhang pangutana, no? Para ma-address ko na siya nga question, no? Kinsa man di ay ang makabenepisyo sa mahigugma o halad ni Jesus, no? Kinsa ang makabenepisyo sa mahigugma o halad ni Jesus? Sa dinhi si Jesus sa yuta, ang tema gyud sa iyang pagwali mao nga ang mga tao dunay duha ka paglahom nga gibuksan, no? Dunay mga individual nga dalon dito sa langit aron mo kuyog niya, no? Sa usa ka linaing assignment or pribilehiyo. Makabaton sila kinabuhi. Kay ingon man ni Jesus, no, sa Mateo 5:3, no? Malipayon kadtong mahuna-hunaon sa ilang espiritual nga panginahanglan kay ila ang gingharian sa langit, no? Pero ingon po ni Jesus sa Mateo 5:5, the same chapter, sunod lang ang mga bersikulo, malipayon kadtong mga maagpo. Kay sila makapanunod sa ita. Busa duha di ay, no? Kapag laom ang gibuksan, kinabuhi sa langit, doon na po'y kinabuhi sa yuta. Sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 1, mabasa nato kung pila ang gilaghanon niya itong mga musaka sa langit, no? Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 1. Unya, tanawa, nakita na ko ang kordero na nagbarog sa bukid Sion, uban kaniya ang 144,000 na nakabaton sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat sa ilang mga kitab. So, ang say punto, mga isaw, no? Dunay, limitadong gidaghanon. Pila lang? 144,000, no? Gamay naman kayo ng numero kung ikumpara sa populasyon sa yuta ko, no? Kaya ang atong population karon sa tibuok planeta na naman sa kapin sa 8 ka bilyon. Pero 144,000 lang kung makabatong kinabuhin dayon sa langit. Bueno, masabta na itong ano, no? Kay base sa Pinadayag 5:10, kadto dayong mga musaka sa langit, mga igsoon, mga bisita o kamong mga higala, doon na sila linaing assignment na mahimo silang mga saserdote, no? Yun sa versikulo 10, no? Mahimo silang mga saserdote diya sa gingharian o sila usab magmando imong mga hari ibabaw sa yuta. So kuyog ni Ginoong Hesukristo dito sa mga langit, kining 144,000 limitadong gidaghanon nga gitawag sila gamay kanon, makabaton sila kinabuhi dito tungod kay doon na sila ilinaing assignment, no? O responsibilidad. Magmando sila kauban ni Hesukristo sa usa ka gobyerno o sa kagingharian. Karon natong i-ilustrar. Panangitan gobyerno sa Pilipinas, asa man ang sentro sa atong gobyerno? Asa man ang presidente o opisina? Di ba tuwa sa kapital, tuwa sa kauluhan, no? O, kita ni Atadris Mindanao, pero tuwa sa Luzon, tuwa sa Manila, no? Tuwa dito ang Malacanang. Tuwa dito ang mga cabinet members sa presidente. Tuwa po dito ang atong mga representante. Bisag doon na kayo representante diri sa atong region sa Samal. Pero ang atong congressman, tuwa ko dito sa opisina, tuwa ko siya dito sa kapital, no? Tuwa ko ng mga senador. Dili tanan ng mga Pilipino pwedeng mahimong na administratibong posisyon. Kaya kinsa naman lay ginsakpan nga doon, no? Kung sa limitado ra pud naa sa posisyon sa gobyerno. Kuha? Amaw gyapon. Sa susamang kahimtang gyapon. Nga ang gobyerno ni Jehova, di Jesus ang gitudlong hari, doon na lang po siya limitadong mga kaubanan ng mga tao nga gipaadto dito sa langit, tagaan sila kinabuhing dayon dito, kay lagi mukuyog sila pagmando. Wala dito sila sa langit, kay dito man ang kapital. Unsa may atong pagpati niya na nga mga tao ang dipili, dili mga angel. Di ba ta mas malipay kay pag-abot dayon niya sa bagong kalibutan, dihang hingpito na ta, gikan sa atong dili hingpit na makasasalang kahimtang niya transform ta, no? Anam-anam tang umulon
nga mahimong mga higpit, mga tao di ay ang tatabang ni Hinova sa iyang buktong anak sa pagmando ug naa sa pinakamayong posisyon na makasabot sa ato. Sa malipay taniana, no? Mga igsoon kung nganong nga ang rason. Pero ang kinabak-an sa katawhan nga gitawag og dakong panon. Nganong dakong panon? Kay dili man maihap ang gidaghanon, no? Sa dakong panon niya mo pahimulos gyud adtong original nga programa sa Dios nga kining yuta apuyan. Kay sa dihang gilalang sa Dios si Adan ug si Eva ug gilalang niya ang planetang yuta, walay laing katuyuan, no? Ang duha, no? Gilalang ang yuta para puy-an sa tao ug gilalang kung magtiayon para papuyon diri sa yuta. Mao gid ang original nga programa. Ug kung wala lang unta, temporaryong gibalda ni Adan gumikan sa iyang pagkadili pasinugtanon. Amo matuman gyud unta ang sitwasyon karon nga atong planetang yuta mapuno sa hingpit nga mga kaanakan ni Adan. Kung wala unta ang programa nga dunay magmando dito sa langit, no? Kung wala pa nabalda sa sala o rebellion o pagkadili matinumanon ang original nga plano sa Diyos. So ato rang gibalik, no? O pinaagi sa halad lukat ni Jesus, gibayran, gibutangan tag pundasyon karon nga mapasiguli ang atong nindot nga relasyon kang Jehova. Ug pwede na nato mapahimuslan ko din sa yuta ang nindot nga mga saad, no? Apil sa paghimo ng yutaan o sa kaparaiso, ug apil usab mga igsoon ang mapahimuslan nato ang kinabuhing walay katapusan. Tanaw nato tong hulagway, no, sa paraiso. Unsa di ay nga mga butang ang pwede natong mapahimuslan niya kung naa nata sa bagong kalibutan, no? Kung matuman na ng saad, mo take effect na para nato. Majority nato nga ni karon mo take effect na katong halad lukat ni Ginoong Hesukristo makabaton na ta kinabuhing dayon sa paraiso. Basahon nato ang Isaiah 65:21 nato sa 23. Isaiah 65:21 nato sa 23. Magtukod sila mga balay ug magpuyot ning ini, magtanom sila mga ubasan ug magkaon sa bunga ni. Dili sila magtukod aron puy-an lang sa lain ug dili sab sila magtanom aron kaunon na sila. Kaya ang mga adlaw sa akong katawhan mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy ug bugos nga mapahimuslan sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mano. Dili sila maghago sa wala lamay kapuslanan ug dili sila manganak alang sa kasakit. Kay sila ang kaliwat nga gipanalanginan bilangkuban sa mga gipanalanginan nito ug ang kaliwatan kauban. So tingnan na may igsoon, no? Mga bisita. Kita di ay nga manunod ko niya ining planetaha o makabatog kinabuhing dayon ining yuta. Kita mismo magtukod, no? Ug mga balay, kita ang puyo, kita ang magtanong, kita ang panimunos. Sa mga hagok sa atong mga kamot, no? Mga na ang mga panalangin nga napil niya na. Sunod na hulagway. Gipakita pod sa Isaias, no? Sa record sa Isaias, kapitulo 35, versikulo 5 ug 6 nga ang mga buta mabuka naman niya ilang mga mata, no? Ang mga bungol, makadungog na sila. Ang mga bakol, makadagan na, no? Makaambang na, sama sa lagsaw, no? Di ba pagkadakong kalipay niya na, no? Kung sa diti paseso sa yuta, i-demonstrate din niya, pinahagi sa kahong sa Diyos, nga pwede yung mapasiguli ang mga defektos panglawas gumikan sa pagkalipay. Imuo na ni Jesus sa mas tibuok kalibutan pamagitan doon. Pag-abot niya sa panahon nga mo take effect na, no? Ang pagmando niya kauban sa iyahang siyempre ko rin. Usap, ang ibatang mubati mga igsoon nga mas less valuable ta or mas ubos ang atong bili kaya diri ra man dita sa yuta magbukit sa walay katapusan. Nganong dili man sa langit? Dili ta ang mubati niya na tungod kay makapalipay o makapatagbaw ang naghulat nga nindot, no? Nga bagong kalibutan o tinuod nga kinabuhi para nato tanan. Gumikan sa gihimo ni Jehova o ni Jesus. Karon, pwede ba tamo mupili o muhangyo sa Dios nga amahan dito lang ko, kaya dito man ang akong gusto. Feel magud na ko kita nga mabuhi ko dito sa langit, no? Ganyan akong gipangandoy sukat na sukat. Pwede ba? Bueno, gipakita sa record sa Juan 3:5 ngadto sa 8 nga kadtong musaka sa langit na magbando kauban ni Jesus, angay silang ipanganak pag-usap. Kung sa'y atong masabtan nga ng pulo, nga ipanganak pag-usap. Kanang ipanganak pag-usap, di panganak na, di kan sa kahitasan.
Nasa ato pa, ang Diyos nga Jehova Regel, ang dunay katungod nga upili kung ang maong mga individual takos para sa kinabuhi dito sa langit o dili. No? Wa po ito magpahimo na itong mga tawana nga sobra gyud sila kabuutan o doon na sila special gyud nga linaing mga kwalifikasyon o mga kalidad kung anong gitawag sila dito. No? Kaya ang mga first member ani nila katumang member no sa katumang mga apostoles ni Jesus katong 11 no. Mao na to sila ang katong mga inunahang bunga. Pwede na itong ma-post no, itong picture na ito no. Nga gihimo ni Jesus no, itong first memorial no, kauban niya itong 11 kamatinuman ng mga apostoles. Sila ang inunahang mga membro niya ng 144. Busa dili ta makapili no. Si Jehovah ra gyud ang magbuot kung kinsa ang angayan para sa maong pagkatinawag imong membro sa 144. Apan makapalipay atong usbon ha, wala magpahimo nato nga mas minus ta o bili sa pananaw ni Jehovah o ni Jesus kay dili ra sa yuta atong paglaom sa Ginoo. Dinhi gyud nato ining yuta mapahimuslan ang original nga programa. Sa usa ka nindot nga paraiso, tibuok yutang paraiso, walay sakit, walay pagkatigulang, walay kamatayon. Di ba malipay nga na, no? Nindot kaayo nga programa. Karon, kinsa man ang anayang mukaon sa tinapay o moinom sa bino. Makita nato sa hulagway nga gihimo ni Jesus to ang aktual na pagsaulog ni ining panihapon sa Ginoo uban ang mga emblema tinapay nga walay libadura o kulang bino kauban sa iyang matinumanong mga apostoles no. In fact si Judas di pa di palakaw na ning puntuha 11 na lang ni sila ka matinumanon nga mga apostoles. Kaya nga naman si Jesus naghimo og pakigsaan tali lang nila no. Niining iyang matinumanong mga apostol naghimo si Jesus og pakigsaan no. Pakigsaan sa gingharian. Busa ang pagtigom di ay sa 144,000 nagsukod adtong maong panahon po no. Sa tuig 33 kung panahon hangtod sa atong mga adlaw karon. Busa may expect nato nga sa atong mga adlaw limitado na lang ang ginaghanon sa nahibilin no. Kanang remnant o pasabot nahibilin nga mga membro sa 144,000 kaya ang majority nila tuwa na sa langit ron. Kung sila lang ang pwedeng muambit sa mga emblema sa kangitasan. Busa kung dunay langit ng matang diri sa atong kaliwala, sila lang ang may katungod na muambit. Kaya naghanan nato kay mga yutanod man ang atong paglaom, dili kita ang may muambit sa maong mga emblema. Tungod kay kita gana lang na para nila. Gani, una umando si Jesus, naglagon sa nila sistema. So doon na mo sa mahitabo nga dakong kasakitan. Anang panahon na, unang mabot ang gubat sa Armageddon, tigumo ni Jesus kung tanan nga nabilin, bisag mga bukit pa sila, no? Kung dalon na sila sa langit. Kung anang panahon na, nga madala na tanan ang mga membro sa nanghibiling matang sa 144,000, katong makabatog kinapugig sa langit, hindi na takinahanglan magsaulog sa memorial, no? Dito ra taman, no? Kaya wala na may mapakipay. So, kuha, no? So, sila yun, katong mga membro sa 144,000 ang makipahil sa mga emblema, no? Karon, atong himuon ang aktual na pagsaulog, no? Okay, na may pattern di mo sa Jesus, no? Nakita na ito sa lagway. Na ako'y tinapay, na ako'y bino. Kunya, na ako'y pattern dari sa Bible, kung saan ko na siya mo. So, ato karong ipasa, no? Ang atong mga emblema. Karon, ato sa kukuha ng atong Bible, dayon mo tawag tag brother nga mo represent sa prayer, kunya atong ipasa ang mga emblema. Diri sa unang Korinto may suon, no? 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 24, no? Unang Korinto kapitulo 11 23 to 24. Kaya ang nadawat nako gikan sa Ginoo mausap ang akong gihatag kaninyo nga sa gabi nga budhian ang Ginoong Hesus siya mikuhag tinapay. Ug human makapasalamat siya nagpikas-pikas ni ini og ingon, kini nagkahulugan sa akong lawas nga maoy alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat ni ini sa paghandog. Sa atong tawagon si Brother Jeriel, no? Jeriel Sorinio. Brother Sorinio para sa pagrepresentar sa pag-ampo sa tinapay.
Mag-aambot among mahigugmaon o halangdon dalaygon nga mahal na Jehova. Sa pangalan sa imong anak nga mao si Ginoong Hesukristo, among dakong pribilehiyo nga moduol kanimo pinagis pag-ampo. Among ipaabot ang among iniusang pagpasalamat. Kauban namo ang mga kaigsunan diri nga kongregasyon sa Umbay, mga bisita, mga interesado o mga inimbita namo. Salamat kayo sa ilang presidente karon na nakapaminaw sila ni ining hinungdanong okasyon na nagbukas po ni kahigayonan kanang tanan nga makabatulog kinabuhing walay katapusan nga imong gitaganan sa pagkabot. Salamat kayo ni ining kahitayan nga imong giandam gitaganan ang kaming tanan pwedeng makapahimulos nini, pwedeng makaangkon sa imong gitaganan nga kinabuhing walay katapusan sa paraiso niyota. Hinaot nga imong mintabangan labi na ang pagpasok karon sa emblema na tinapay na nagsimbolo sa lawas sa imong anak. Hinaot nga mo yung hunang-hunang kung takos bagid mi nga mo ambit niini, mukaon niini, angayan bagid mi nga mukaon niini. Tabangi mi nga magdesisyon o hinaot nga matag-usa ka namo maguna-una sa among paglaom nga pagkayutanon o hinaot nga imong minggiyahan nga makapadayon pa sa pagkukaw kahibalo kanimo. Salamat kay nini nga kahikayan hinaot na mo ang padayong pagkambong niini maghatag kini kanamo dugang pangkahigayonan nga musuod kanimo musuod sa imong anak o mutabang ninamo nga mokwalipikar diha sa imong gitaganan nga paraiso niyota. Gusto gid mi mupuyo amahan sa imong gitaganan nga bag-o kalibutan. Wala mi mahimo kawa sa imong paggiya pagtabang sa matag usa kanamo aron mahimo ming mo kwalipikar niya. O salamat kay ini nga kahikayan. Hinaot nga imo kaning palampuson sa uban pang nahibilin pang mga punto nga pagatagiton sa among maumulo. Hinaot ang Jehova, imo panalanginan ang among mga paningkamot. O tagan ini sa among mga panginahanglan nga kadagdag. O giampo namo nga imo pagmingatagan o pagpasaylo sa among mga kasityatan. Tao lamang kami makasalabis sa pulong buhat o una-una. Padayon na mong gihangyo ang imong mahigugma ang kaluoy aron tapos mi kanunay magdala sa imong balaang ngalan. Ang pag-ampo namo karon mga pasalamat hangyo palihog unta imo kini pagadunggon isalig namo kini nga imong pagatubagon sa pangalan sa imong anak among hari si Ginoong Kristo. Amen. I-serve ang ato ang walay lipadura nga tinapay. Ang tinapay nga walay lipadura nagsimbolo sa walay sala nga lawas ni Jesus. Wala nga yung anak agad ang instruction niya no? Pure nga harina, tubig, di masa, dayon yung tutulong siya ng anang resulta. Karon atong basahon po ang mga palibot ng mga bersikulo niya atong ipasa ganina no, na 23 o 24. Padayon natong konsiderahon ang Kapitulo 11, 26 to 29, no? Kay dihang kamo mukaon ni ini nga tinapay ug moinom ni ini nga kupa padayon ninyo ginamantala ang kamatayon sa Ginoo hangtod nga siya busa si bisan kinsa nga mukaon sa tinapay ug moinom sa kupa sa Ginoo nga dili takos mahimong sad-an may labot sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. So sigon una sa usa ang iyang kaugalingon kung takos ba siya anha pa siya mukaon sa tinapay ug moinom sa kupa. Kay ang usa nga mukaon ug moinom apan wala makasabot sa kahulugan sa lawas siya mukaon ug moinom ug pagahukman batok sa iyang kaugalingon. Sa kini nga kahimtang sa teksto mutabang na itong tanan, no? Sa kaseryoso sa okasyon na atong ditanggungan ka ug sa atong desisyon may labot sa mga lipasa ng mga emblema.
Sunod na itong basahon mga igsoon, ang versikulo 25. Sasama rin ako nga record, no? Unang Korinto 11:25. Ingon usab niini ang iyang gibuhat sa kupa, human sila manihapon. Ug siya mingon, kini nga kupa magkahulugan sa bagong pakigsaan pinasukat sa akong dugo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini, dihang kamo inom niini sa pag-andong kanan. So karon mo tawag na ko taglain brother, no, ang represent na to, Igsoong Emilio Navarro, sa pag-ampo para sa pinuuna na to. Karon na po usab ang hanamo ng Jehova, ang Diyos sa lamhanan. Dulo na po kanamo, pinaging na po kayo pulo sa pag-ampo. Salamat kayo sa inyong ihatag na kalampo sa lamahan, inampos ang paghatag sa tinapay. Karon na sa umuramahan, karon na sa na ihatag yung pagtulog yung upa na nasimbolo sa dulo sa inyong pinangga kayong anak, ang namanakap ang mga sa Hello, kamahan, pagkain ko ng mga pinapadain ko ng parang puso o pinapangmatag ko sa hatagan ko din mo gihirap ng atis ng balang spirito. Parang nahilo ang mga konsensya ng magawag kayo. Pagpaliw kamahan, sa nagabuhat ko daan yung hindi na pwede niya, lagi mga kongregasyon na naghinig sa mga paliw ipaabot ang sabang panalipod at proteksyon ng mga mga ito. Ugamahan ngayon mga pasalamatan ko karamo ini tungkol sa alad lukat kinagi sa imong lupa kinigitagalan ninyo Panginoon. Kung palihog gamahan sa mukong matayog hindi mo na mo nga makasirap mo sa tulong sa kuwat at sa una hindi mo halikayan kung parang may magamit mo yung pagkatagaan mo ng lulang konsiderasyon. Palihog gamahan ang mga pag-ampo ang kangyo hinating halin dunggol kinagi na mo sa pinalada ang anak ang usang halalukat si Ginoong Jesus. Ito na dito, mga server sa pag-serve sa pulang bino. Ang pulang bino, nagbulagway sa iyang bililhong dugo nga gibugo aron mapasaylo ang mga sala sa daghan. Ano, no? Ang representahan o ginawasan niya. Niya ato nang i-post kung wala na ito na picture brad sa mga ito. Ang mga versikulo 26 to 29 atong ibasa kanina mutabang gihapon nato sa paghimo og seryosong desisyon, no? May labot ni Nicolás. Kaya pwede mo nato nang ipanig-ingon mga igsoon sa dihang matambong pag-reception sa kasal, no? Kunya naa dito ang groom and bride sa presidential table na intended para sa parents, no? Sa mga abay tingali sa ninong uminan. Kung sa kahibatikon sa himpunan, ug bisan sa nagdumala sa kasal, kung dito ka mulingkod sa presidential table nga wala tagi dapit para dito, no? Maka-join ta nila sa ilang kasal dihat sa okasyon, no? Sa atong lamisa, no? Pero dili dito sa presidential table. Dili pa pagkaan ang batiwan sa nagbugna ani okasyon na. Kung mukaon ta, no? O mupatibahin ta na dili ta, no? Wala ta mai-appeal ni atong gitawag para sa langit ng pagkatinawag ng gobyerno. So natapos na to, no? Ang actual nga pagpasa sa atong mga emblema, mga igsoon, mga higala, o mga bisita. Doon na tayo hulagway, no? Sa atong monitor na pwede na itong binuntukan.
no? Ang grabe kaayo nga pagsakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. Una gid siya nabugtuan, no? Sa iyang gininawa. Nakita ba ninyo siya diha nga may tunukon nga korona, no? Nagibutang sa iyang ulo. Siyempre, sa epekto niya ito, no? Pagkadugog yun, no? Ma-injured yun itong diri sa iyang ulo, no? Kaya tunukon man to. Katong gibunal sa iyang likod, mga hait man to nga mga bukog sa mga mananak, no? Nga gibutang sa pangbunal, no? Sa mga Romano. O kada lapdos ato, mga gisik ditong unod, no? Kaulura, no? No, sa likod, no? Mabahin, kung asa maigo. Tungod sa hait ng mga kining bukog sa mga mananak, no? At ibutang niya itong panglapdos. Plus, ang pabukat niya itong istaka, no? Nagipasan ni Jesus, pero nang tabit sa bungtod, kundi ito siya libutang. Ibig sabihin, bibitay na siya dito, mga igsoon, mga bisita, mga ilan. No? Iantos yun ni Jesus tanan, hangtod sa katapusan luto sa inyo. Gidughang pagani siya sa mga sundalong Romano, no? Gidughang ang iyang dilit, no? Naligawas, sumala sa record, ang tubig at ang dugo, para yun, mas siguro mapatay yun si Jesus. Walay bukog sa iyang bitilis ang nabalik, kaya wala man siya gibalian, sama sa liyo sa upang pinag. Gipatay sa makaluluoy kayo na kayo. Kung doon na kayo suod nga higala o paryente nga moingon mo nga akong anak kinahanglan heart transplant. Mo-offer ba ka? Kaya ba nimo nga ihatag po ang imong kasing-kasing sa imong anak nga himsog? Baka na lang heart or kini na lang vital organs sa akong anak ang ganita para mabuhi ang imong anak. Siyempre dili, no? Kaya nga naman, nagkahulugan mo itong makamatayon po sa imong kaugaling mong anak kung imong ihatag galing para lang maluwas ang anak sa imong sulod. Pero si Jehovah nga Diyos, mga isulod, no? Wala yun siya magpanuko sa pagpagana sa kinabuhi sa iyang bukong anak nga nakabatong silang suod na relasyon sa bilyon-bilyon na tuigan na dito sa langit. Nga mawala niya niya itong maunggotlo nga matapos yun sa kamatayon. Kay lagi, kihigugmata pag-ayo ni Jehovah. Bisag asa man ang atong paglaom sa langit man o sa yuta, wala magpahimo natong mubo o bilik. Kay kitang tanan, the same rag bayad, no? So sa marag bayad, ang bililhong kinabuhi o dugo sa atong Ginoong Hesus. Kung sa kaha ang ibati ni Jehovah nga naglantaw sa iyang anak nga inana, no? Giabuso, gimaltratar, dito sa ito. Pwede siya anytime makapadalag mga anghel para na iluwason ang yan. Ang butang na wala niya gihimo, kaya lagi, para mabayaran yun kung unsay nawala ni Adan, no? Ang himpit nga kinabuhi, matagal na yun ni Jesus. So mabuksan ang dalan para sa kinabuhi nato. So kini ang atong ikaupat nga pangutana. Gawas sa atong pagtambong dinhi, no? Unsa pa may atong mahimo aron mapakita ang atong pagpabilin. Nakauna-una ba mo niya na may suwan? Gilukat man tang tanan, no? Kitang tanan nga ni Adiro represente na man tay kahigayunan para sa kinabuhing wala katapusan. Gawas nga maaninat aning okasyon na igo lang ba nga mahumanin yung ulit sa atong mga balay, niya balik na punta sa atong tagsa-tagsa ang mga ikabisihan. Kung sa paman, pwede na itong mahimo para mapabilihan. Tanaw na ito yung isa ka ulagway sunod, no? Sa usa ka tao, nadatabunan siya, no? Sa mga hugmak sa building, no? Bago lang mo natin inatunan sa itong watchtower, no? Nila tayong duha ka semana. Injured na siya. Kung di na gid siya mahimong makalingkawas ang sitwasyon na kay nahugmak man ang mga dagkong mga pader sa building, no? Gumikan tingali sa usa ka kusog na iyo. Pwede siyang makasyagit, no? Niya kay buhi diri. Tabangi ko kalihog. Pero kung ang mga rescuer layo pa niya kung sa mga pinapakandana sa ibabaw, hindi siya madunggan. Mahurot na lang ang iyang tingog kung dala ang iyang paglaom, no? Kung ikaw na, kung sa kay batingon ni mo, no? Dinhi na gyud mahuman, no? Dinhi na gyud mahimong matapos final destination na gyud nila. Ugaling lang sunod hulagway God na ay mga rescuer nga niya po.
no? O na-rescue ka. Ang gihimo sa mga rescuer, dili ko basta-basta. Okay, bugat man kayo itong mga nangatabon. Kinahanglan itong mga heavy equipment po. O, kinahanglan itong taod-taod yun, no? Pila ka oras o tingali adlaw pa ganin nga kaluton dito, bukagon dito, aron lang kayo makagawas. Ang usa nga na trap dito para ma-rescue siya. Dili ba susama na itong sitwasyon, mga igsoon, mga bisita at mga higala. Dihang nakasala si Adan, o napanunod na ito ang iyang sala, o ang tunglong kamatayon, sa matag na trap na yun ang sitwasyon na huwag na tayo kaikyasan. Kung wala magpadala si Jehovah nga Diyos o Rescue, pinaagi sa kinabuhi sa iyang butong anak, di kita makalingkawas ang sitwasyon na nadirira ko ito ang atong lifespan, 70 o 80, kung doon na tayo, espesyal na kusog. Pero what if masakit ta, madisgrasya ta di asdalan, mas bata pa na ang panaguna, no? Matapos na natin makinabuhi. O goodbye na, no? Muna na siya ang katapusan sa tayo. Makapalipay kay na i-rescue, no? Musugot lang baka nga palabyon ng mo nang nag-rescue, hindi mo pasalamatan. Dili ka kamamutanan niya, unsa may akong pwedeng mahimo para mapalipay ko ka, kaya mo kong giluwas, no? O doon ako yung lote, 300 square meter, 150 lang ako kinahanglan, imo ka na katunga sa akong lote. Kaya lagi mo kong giluwas. Kung doon na kay extra sa lapi, tingali mo ihatag, no? Unsa may makapalitay mo, kaya akong mo. Usa din sa katapusang bahin sa atong panagisgot karon mga igsoon. Mao ni ang dililon kay pangutanan kalandungan nato, no? Unsa pay atong mahimo aron makapakita nato ang atong pagpabiling. Kasama nato ang katapusang teksto ni nga pakipulong diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 14 o 15. Kay ang gugma gipakita sa Kristo nagpalihok kanamo. Kay kini ang among nasabtan. Ang usa ka tawo namatay alang sa tanan kay ang tanan namatay. Ug siya namatay alang sa tanan aron kadtong nagkinabuhi. Dili naman kinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay, alang kanila o ginagawa. Sa ato pa mapalihok ita mga igsoon, no? Nga gamito na ang atong kinabuhi karon, sumala sa kabubuton nila nga naghatag nato og dakong gugma, no? Nga nagluwas nato, nga nag-rescue nato. O kay malipay man ta karon nga ato nang tagaag kahulugan ng atong kinabuhi nga gamito ni aron lipayon pud ang kasing-kasing, no? Ni Jehovah o ni Jesus. Si Jehovah o si Jesus malipayan kaya natong tanan nga nagtanaw nga niya ta dinhi aning espesyal nga okasyon kay lagi atong gihandom ng ilang kapundupa. Mapalihok hatang tanan nga suklian pud ang susamang gugma, no? Pinaagi karon sa paggamit sa atong kinabuhi para alagaron sila. Siyempre dili ka makaalagad sa usa kung dili ninyo mailhan pagayo, no? Dili ka makasimba o makaalagad sa usa ka persona na wala kay kahibalo niya kung unsa ang iyang personalidad. Basta lang kayo nahibalo taron na may ugmakan kayo silang lupa. Pero gusto na itong palalumon pa yun ang atong kahibalo, pinaagi sa makarnayong pagtuon sa Biblia. Kung sa among mga higala, mga bisita, ang mga inimbita namo, mga Bible studies, no? Mga kabataan. Timan kamo ang pinaka-importanting Bible student or Bible study sa inyong bilikanan. Kung nagtuon ang Biblia karon, pwede nato na siyang padayong himuon pa na palalumon pag ang atong tukmang kahibalos karon. Sa pag-ampo mingon si Jesus sa Juan 17:3, kini ang kinabuhing walay katapusan. Ang pagkuhag tukmang kahibalo kanimo ang bugtong matuod nga Dios o kang Kristo nga imo pinadala. Unsay punto, no? Mga igsoon. Palalumon day nato ang atong kahibalo kang Jehovah o kang Jesus kay kung mas nasabtan gyud nato unsa sila kabuutan, unsa kanindot kayo ang ilang personalidad, mas matukmod ta nga alagaron gyud sila sa bugos, no? Alagaron gyud sila nga kinasing-kasing. Nagamiton gyud ang atong kinabuhi karon, dili sa bisan unsa lang ang mga pangagpas aning sistema sa mga butang, dili pagpalipay sa ilang kasing-kasing nga buhaton kung unsay ilang gusto. Ang mga panagkatigom gihimo diri nga regular ani nga balay tigumanan, no? Diri sa Umbay congregation. Matag 8:30 sa Domingo, no? Doon na tayo pakikulo masusaman ini o doon na po'y panagtuon sa ang bantayan ng kore. Mupalalong na sa atong kahibalo o espiritual, no, ng mga kamatuuran, no? May labot kang Jehovah o kang Jesus.
Ginahimo ko nila ang Biyernes, no, ang midweek meeting, matag alas 5:30. O, kitang tanan, no, kamong tanan, mga imbitado na mo doon, gidasid mo na mo nga, manin ako din ihanan ng mga panagin. Dugang nang mo hatag, no, o kahigayunan nato ang tanan nga mo palig-on sa atong kahibalo ug pagtuo sa atong mahigugmaong langit ng Amahan sa Ginoo bago sa Jesus. Hinaot ang atong pagpabili, dili lang diri ito, ha? Mga igsoon, mga bisita. Ugma sa umaabot ng mga adlaw, mga simana ug mga bulan. Atong padayong palandungon nga gilukat na ta, no? Ang matag-usa nato gibayra na sa bililohong kinabuhi ug dugo ni Jesucristo. Pero aron ato mapahimuslan ang kinabuhing walay katapusan nga mao'y benepisyo, ana nga halat lukat, ang atong pagpamalandong kinahanglan atong tumbasan o positibo po na aksyon. O kung ato nang himuon, no, kitang tanan nga igsoon, mo padayon sa pagtuon, mo tambong dinhi sa mga tigom, atong ipaambit po sa uban ang atong mahigala. Magpahimo lang nato ng mga kapilhong individual na nagpabili ni nga okasyon, dili lang din aning panahon sa panagkatigom nato sa pagsaulog sa memorial, kundi imuhatag nato ang pribilehiyo na mapahimuslan ang katumanan sa mga sa usa ka pag-uong kalibutan sa Diyos. Salamat kumain.